natagpuan nila, bangkay na. Opo, Okay. naagnas. Yung unang dating namin sa area, ma'am, nakatakip siya ng kumot. Kaya nag-request kami ng SOCO, ma'am, para iproseso yung crime scene. Nung binuksan namin yung kumot, walang saklot pambaba po si Margie. Bago patagpuang patay si Margie, may kainuman siya nung gabing bago siya matagpuang patay. Pero bakit siya ang person of interest natin? Kasi nung June 15, ma'am, may inamin kasi siya doon sa madre na may nagawa siyang di kaaya-aya. Ano ang inamin niya kay sister? Nakapatay siya ng babae, tapos sinabi niya na nasaksak daw siya ng bote sa leeg. Ang iniisip namin, ma'am, baka doon yung galing yung dugo na recover sa crime scene, ma'am. Sasamahan po kayo ng reporter ng Wanted sa radyo para makapag-file na rin kayo ng kaso laban dito kay Junel. In behalf of Senator Raffy, kinakalungkot po namin yung nangyari kay Ma'am Mary Jen. Ano pa rin talaga kami. Kumbaga, hindi pa rin maka-move on. Hanggat hindi nakukuha ang hustisya ng kapatid namin, talagang mahirap pa rin matulog. Oo nga, mami. Ako nga din makakatulog lagi. Iniisip ko pa rin si Jingjing. Siya po ay bunso ninyong kapatid, ma'am. So, kumusta ba si Ma'am Mary Jen, ma'am, bilang kapatid? Mabait po siya, mama, pag mahal din sa mga kapatid namin. Para sa kanya na nga lang, binibigay pa sa amin kasi wala siyang anak. Kaya sa mga anak namin, binibigay niya mga pasalubong, gano'n. Mabait po siyang kapatid, ma'am. Maalalahanin din siyang kapatid. Puro na nga lang iniisip niya mga kapatid niya. Kaya sabi nga niya, gusto niya mag-beer business dahil daw sa mga kapatid niya. Gusto niyang tumayo ng tindahan, pamangkin niya. Yung lagi niyang naisip, ma'am, kami mga kapatid niya. Fast forward tayo, ma'am. June 14, nagkaroon ng inuman dito. So, etong mga nakasama niya, ma'am, personally, kilala niyo sila, ma'am? Dati kasi po, ma'am, nagbakasyon ako dito nung April. So, kaya na-meet ko yung mga suspect na yun. Dahil yung si Ferdy po, testigo, nagja-jogging po siya dito araw-araw. Nung makitang may bagong bukas sa tindahan, sabi niya, ma'am, pwede po bang makapag one battle dyan pag galing akong trabaho? So sabi ko, sure, why not? Kasi may tindahan nga. So hanggang sa isang weekends po, pumunta sila dito uminom, kasama yung si Junel. So siguro mga 3 or 5 times ko na siyang namimit. Every time naiinom po sila dito. Pero ang iniinom lang naman hanggang 3 bottles, ganyan, tapos uuwi na sila. Kaya hindi ko ma-imagine yung June 14, bakit ganun nagtagal si Junel dito ng ganun katagal. Tapos siya ang nagpaiwan pa siya, ma'am. Kasi una si Ferdinand, pangalawang umalis si Ate Del. So ang naiwan na lang dito si Jing, yung namatay, yung biktima, saka yung suspect. Silang dalawa na lang po ang naiwan dito. Anong pagkakakilala mo sa kanya, ma'am? Okay ba siya? Matino ba siya kausap? Mabilis talaga siya mapikon. Kumbaga, tahimik siya pero yung bang simpleng mabilis siyang mapikon. Ngayon, dito naman tayo sa naging confession niya di umano kay sister. Nakapag-reach out ba kayo kay sister, ma'am? Anong sinasabi niya sa inyo kapag kinakausap niyo siya? Hindi po, ma'am. Hindi nga po siya humarap sa akin. Nung lagi pumunta ako doon, nasa gate lang ako, di ako napabuksan. Nung mapabuksan naman po ako at nakapunta po ako doon sa area nila, ibang sister po ang lumabas at kinausap po ako na hiningi po yung pangalan ko at cellphone number ko at tatawagan daw po ako ni Sister Marie Chris. Until now po, wala namang tawag sa akin si Sister Marie Chris. Jing, sana tulungan mo kami malutas na itong problema. Sana makonsensya yung mga taong gumawa sa'yo nito at para matahimik na ang kaluluwa mo, Jing. Alam mo, Jing, na mahal ka namin magkakapatid, Jing. Alam mo naman, pag tinawagan mo ako, agad-agad akong pumupunta dito sa'yo. Sana, Junel, saan ka man ngayon, magpakita ka na. Dahil ikaw ang tinuturo ng ebidensya na ikaw. Di ko pa masabing ikaw nga, pero ikaw ang tinuturo ng ebidensya. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Sumuko ka na, Junel. Yun lang ang pakiusap ko. Sumuko ka na. At hindi talaga ako titigil hanggat hindi ka nahuhuli. Kasama natin ngayon si Ma'am Mercy at siya nga di umano yung unang nakakita
na rumisponde, no? Dapat supposedly susurpresahin nyo, ma'am. Yes po. Pero ang nangyari, kayo no surpresa dito sa nangyari. At birthday pa ito mismo Yes ni Ma'am Mercy. Pag hawak ko po nito, pag ganyan ko po, bukas pala. Sabi ko, diniretso ko na binukas. Tapos pagpasok ko po dito, may misa po kasi dito si Jean na maliit. Tapos, nandyan yung rice cooker, tapos mga mug niya. Paglingon ko, nakita ko yung mga basag na mug, saka mga, yung red horse ng bote. Basag din po. Basag din po. Around anong oras to, ma'am? Mga 5:30 na po. PM, hapon. Opo, PM Okay, na so po. medyo magdidilim na. Opo. Walang ilaw po dito, no? Wala po. Madilim. Kaya ang dilim nga po dyan eh. Lumakad ako dito, iginanento ko lang yung pinto niya. Pakaramdam kong umangat siya, iginanyan ko, natakot ako kasi ang dilim. Sabi ko baka, iniisip ko na talaga, baka may nakapasok na tao dahil may mga basag siya dyan. Tapos ang ginawa ko po, paglabas ko, naghanap talaga ako ng taong makakausap. Kung nakita man lang si Jean na lumabas, pagdating ko po doon, sa may malapit na doon sa palabas na yun, kasi inihintay ko yung hipag niya eh, kasi kami magsusurprise sa kanya eh. Kung nakita ako ni Ate Ana, yung pang-apat na bahay, alika samahan kita. Tapos pagdating namin dito, di pumasok uli kaming dalawa ni Ate Ana. Pag ganito ni Ate Ana, sabi niya, Marcia Kasara. Maya-maya, di natatakot na kami ni Ate Ana. Sabi niya, tatawag na tayo ng barangay. Sabi ko, sige, tumawag ka na. So, ang nagbukas po ng pinto, Nauna po yung pulis. Maya-maya, dumating yung barangay sa Kasuko. okay. Yung pulis ang unang pumasok. Ayan, pagbukas nyo po, okay, so nandito na tayo sa loob ngayon. Pagbaba nila, dito, sabi sa amin, gumanyan yung dalawang pulis. Sabi niya, wala na. May amoy na. O, doon na namin na-confirm na patay na si Jing. Okay. Pagpasok ko dito, nakita ko dito, may mga basag ditong buti. Tapos nandito yung bra ni Jing at saka yung panty. Dito. Opo, dito. Diyan nakaano. Tapos dito, may kortina dito na may ano pa dito, may dugo yung kortina. Nandito yung mga bag ni Jing, nagkalat. Tapos yung cellphone hinahanap namin, wala talaga. Wala na. So, pagtaas po ninyo, ma'am, Pagtaas namin, pag akyat ko dito, pag ganyan ko, yun nga ang nakita ko, ang itim na ng mukha ni Jing. Doon napahagulgul na lang po ako pababa. Kasi hindi ko makayang matingnan. Dahil yung ano niya, itim na yung mukha niya. Kaya napahagulgul na lang ako kasi sabi ko, Diyos ko, kawawa naman si Jing. Kung hindi pa pala ako pumunta, hindi talaga siya. Pagka nakita namin siya, uud na. Kung sabi ko, baba na ako, sir, sabi ko, hindi ko makayang matingnan yung pinsan kong ganyan. Sinamahan na ako nung pulis. Sige ma'am, sabi niya. dito natagpuan sa kwartong ito yung katawan ni ma'am na wala ng buhay at na nakatakip ng kumot Nakatamid at po. wala na saplot no sa pangibaba. Pero right now kasi medyo inayos na siya. Oo. No, pero ito ang kwarto kung saan natagpuan ang bangkay ni Opo. Ma'am Mary Jane. Unahin natin, sir, natagpuan na walang saplot. But based on the autopsy is heart attack. With that, sir, masasabi ba natin na aside from sa pinatay siya, maaring ni-rape din ito? Yes ma'am, may possibility po siya na ni-rape. Kanya lang, base sa dokumentong hawak namin, ang hawak namin ay yung autopsy report at ang base sa findings sa medical legal ay heart attack. Ngayon, meron pa kami sinabit na for DNA sa ating forensics. Hopefully, pag lumabas yun, we can elevate the case to rape with homicide. But for now, base sa aming mga ebidensyang hawak, robbery with homicide muna. Yung underwear po ng biktima, na-recover po ng ating mga investigador doon po sa ground floor. Kasama yung mga boting basag at yung mga dugo na pwedeng manggaling sa suspect, pwedeng manggaling sa biktima. Kung nasa first floor yung mga underwear niya, and then natagpuan siya sa second floor na wala na saplot, so maaring sa baba nag-umpisa, sir, doon siya maaring hinala and then tinaas, parang ganun po. Yes ma'am. Doon po sa evaluation ng ating mga investigador sa crime scene, yun po ang nakikita namin. Pero, however, yung aming ebidensyang hawak dito base sa binigay ng SOCO, doon lang muna kami sa robbery with homicide. Kasi yung cellphone ng biktima, hinawawala. Punta naman tayo dito kay Junel. May, alam ba tayo ang whereabouts niya kaya, sir? Somewhere in Zamboanga po siya. Hindi nyo na siya nakausap after the barangay, sir? Wala nang sa kanya, monitor na bago siya paalisin ni sister?
Yes po, wala na po kami communication. Ma'am. Yes ma'am, ang nakikita po naming motive base po sa aming sa evaluation ng mga investigador ay with rape with homicide ito. However, base sa dokumento na hawak lang namin, for the meantime, ang mapapay lang namin ay robbery with homicide. Tama po, Major. Ready na po yung mga papeles to file a case today? Opo, ready na po. Kasama natin si Ma'am Novenia. At siya nga ang isa sa mga security guard that night na nakakita di umano dito kay suspect natin na si Sir Jonel. So ma'am, ano ang nakita mo, mga anong oras mo sila nakita na galing doon sa bahay po ni Miss Mary Jen? Actually, hindi ko naman siya nakita na doon talaga galing. Dumaan lang siya sa posting ko. Tapos, na-identify ko lang yung mga suot niya. Like kwintas, tsaka yung t-shirt na black. So, meron tayong na-recover sa crime scene na kwintas nga daw na silver. So, nakita nyo yung na-recover na yon, ito ay tumutugma dun sa suot niya nung gabing yon, tama po? Opo. So, maliban po dyan, ano bang pagkakakilala nyo dito kay Sir Jonel? Ang pagkakilala ko po, kasi hardinero po siya dun sa mga madre. Ngayon naman kasama natin si Sir Ferdinand at ikaw, Sir, mismo ang kasama nila Ma'am Mary Jen at nila Jonel na nag-inuman. So, pakikwento muna yung senaryo nyo sa inuman. Meron bang mga alitan doon? Ano bang mga napagkwentuhan nyo at nahantong sa ganito? Ang pinagkwentuhan lang namin doon, mga psychology facts. Ganon, kung paano nagkaroon ng depression ng isang tao, paano yung nangyari, paano pinagsimulan. Ayun lang po. Okay, ngayon, sir, nabanggit na ikaw ang unang umalis. Ngayon, nung after nyong nakailang bote kayo, umalis ka na. Umalis na po ako. Isang kalating bote lang inainom ko, tapos umalis na kagad ako. Okay, ang naiwan po doon ay Si Delia po. Si Jonel, hinatid ako, pauwi. Tapos bumalik si Jonel. Alam ko, si Delia nandun pa po. So, ang natira na lang doon, nung umalis ka, Delia, Jonel, and Ma'am Mary Jen. Tapos, after nun, sino po ang sunod na umalis daw? Hindi ko na po alam. Kasi hindi na po ako bumalik. May na-recover din doon na damit na yellow. Test mo ba na maaring sa kanya rin ito? Ayun, minsan ko nang nakita sa kanya yun. Yun mismo. Ayun mismo damit na yun. Ikaw, sir, sa tingin mo ba maaring si Mr. Jonel talagang gumawa nito sa kaibigan niyo? Maaari. Jonel, sana yung ginawa mong yan, pagdusahan mo. Sumuko ka na lang para mapababa pa yung kaso mo. Mayroon po bang mensahe na pinaiwan sa inyo si Ma'am Marie Chris in her behalf po? Sabi na, ani daw po siyang pa-interview. Kung may tanong po daw kayo, may attorney naman daw po kaming kinuha po. Kasi, ano po ma'am, hindi po niya makailangan po kasi. Kasi di ba pag interview daw po, makita sa TV at saka, alam mo naman, nandun po siya sa ano kasi po. Parang maiwasan na lang po yung Ayaw niya nang magbigay ng... Ayaw nang magbigay. Nagkapagbigay naman daw po siya doon po. Yung sa... Tama daw po yung statement daw po niya. At sabi po ng attorney na kinakausap po namin, kung mayroon man po talaga mag-interview daw, sila lang daw po kausapin. Okay. Pero right now, ma'am, hanggang doon lang po talaga sa confession ni Sir Jonel. Nasaan na po kaya si Sir Jonel ngayon, ma'am? Hindi ko po alam. Siguro nandun po sa kanila. Hindi ko po totally po alam kung saan po. Pero umuwi po sa kanila. Matagal na po dito. Hindi naman po ganong matagal po. Siguro sa palagi ko mga almost 3 years or 2 years, ganun po. Anong katagal. Okay. Kayo, ma'am, may gusto ba kayong na maiparating ni Sister, kay ma'am, ni Sister Marie Chris? Ilang balik ko na po ito dito, sister. Doon po ako pumupunta, tapos nagmamakaawa po ako na gusto ko lang naman po makausap si Sister Marie Chris para po sana po tulungan kami na malutas itong kaso ni Jing. Sobra po ang nangyari po sa kapatid namin. Sobrang disturb po kasi siya ngayon. I-respect naman po natin po siya.
Alam ko po, pero di po kasi natin sis maiwasan na humingi kami ng tulong sa kanya kasi alam po namin na sa ano niya, sa salaysay niya po, sa kanya umamin si Junel. Pero hindi niya naman po pinirmahan yung salaysay niya. Kaya kumbaga po, mahina yung kaso namin sa sa piskal na murder talaga dapat ang ikakaso namin kay Junel. Ngayon po, ang naging kaso na lang ni Junel is robbery in the homicide. Kasi nga po, hindi siya pumirma doon sa ibinigay niyang salaysay. Pag ganyan ba ma'am, meron kayo sacred na sinusunod talaga when it comes to ano ba yung grounds pag may mga ganyang confession? Kasi po sabi ng mga pulis na pumunta dito, hindi naman kayo sister dapat po mag-testimony. Bawal po yan sa inyo. Pati yung mga pare daw po. Or hopefully, mapapadalhan din naman ng subpoena later on si ma'am, si sister. Hopefully, maka-attend siya. And if not, yung attorney po so that we can arrange kung paano po mas matulungan, of course, ang family po ni Ma'am Mary Jen na biktima natin. But again, ma'am, we really do appreciate po your presence right now. Although wala dito si Sister Marie Chris, pero hopefully sana soon ay makausap namin siya. Sir Rapi po, marami pong salamat Sir Rapi Tulpo sa agaran pong pagtulong niyo po sa paghingi ko ng tulong po sa inyo na napabilis po ang pag-akyat ng nakapag-file po ako ng kaso para po mahuli po yung suspect na si Junel Francisco. Sana po hanggang sa huli po Sir Rapi, masubaybayan niyo po itong kaso ni Mary Jen Fuentes para po mahuli po talaga ang pumatay sa kapatid ko at makuha ang hustisya. Maraming pong salamat. Nagpapasalamat po ako at ang buong pamilya po ni Mary Jen Fuentes sa agaran niyo pong pag-aksyon. Mabuhay po kayo Sir Rapi at sana po marami pa kayong taong matulungan Sir.